It's me, Desa Barcelo, isang sales clerk na nangangarap maging full-time mom. It's Friday morning and napakaaga kong gumising. And you know why? Kasi magnininang na naman ako sa binyag. And isa pa sa dahilan kaya maaga akong gumising kasi hindi namin tuko yung pupuntahan namin. Nakapunta na naman ako doon before pero sus ko po, napakatagal na panahon na. Siguro mga magto 2 years pa lang ako sa pinagtatrabahuhan ko noon and ano na ngayon. So let's move on. Ready to go na nga ako dito, but wait, kailangan ko muna magpaalam sa akin, baby. I love you. Mwah. Pero bago nga ako umalis ay inayos ko muna itong regalo ko sa aking bagong inaanak. Simple lang naman yung regalo ko and babawi na lang ako pag yumama na si Ninang ha. Pero kailan kaya yun? So ito nga, bumabiyahe na ako papunta sa meeting place namin na magiging kakumare ko. Medyo lang naman ako nagintay bago siya dumating. And pagdating nga niya ay umalis na kami dahil medyo mahaba-haba pa magiging biyahe namin. At maghahanap pa nga kami ng location. At ayun nga, kakasunod namin sa instruction na naghanap kami ng arko na minakalagay na pangalan ng lugar. Ayun, nagkandaligaw-ligaw kami. But still, nakarating naman kami ng safe and sound nang hindi na uubusan ng baterya ang e-bike. Nandito na nga kami sa simbahan ng Tawagan para umattend muna ng misa. Kaso nga lang, hindi pa nagsisimula ang misa ay naabutan na ako ng sobre. Tapos, tsaka ko lang na-realize na bakit hindi ako nagdala ng pera ay ma-attend nga pala ako ng misa. So ngayon, anong ilalagay kong pera sa sobre? Buti na lang binigyan ako ng 10 piso ng aking maging kakumare. Tapos may natira pa akong piso sa bag kaya yun naman nilagay ko sa sobre. Tapos dali-dali ko na lang nilagay sa basket nang hindi nahahawakan nung nag-aabot kasi nakakahiya naman. Ang dami ko nang nasabi kaya hindi ko na malaya na binyagan na pala. At patapos na. Welcome sa Christian World, Lebanese. Mahal ka na ni Ninang. Sana baka bait ka at lumaki kang may takot sa Diyos. Pagkatapos nga ng binyagan ay syempre reception na. At grabe, sa simbahan pa lang talaga ay rambling na ng rambling ang tiyan ko. Kaya naman bawing-bawi talaga ang pagkain ko. Kaso bawing-bawi din naman sa pagod nung umuwi ako. Grabe ang haba ng biniyahe ko. And bala ko nga sanang magpahinga kaso meron pa nga pala akong lakad kasama na ang aking tutoy. Kaya bawal magpahinga at hapon na. Pagkatapos ko nga pakainin ay pinaliguan ko na rin. Tapos pinainom ko na rin ng vitamins dahil baka makalimutan pa. Medyo nagligalig pa nga dahil akala hindi na kami matutuloy umalis dahil umalis ang ninong niya sakay ng e-bike. Bibili nga pala kami ng sapatos ni Tutoy para sa pampiin niya. And ang una naming pinuntahan ay itong ukay-ukay. Kaso wala naman kami makitang kasize ni Tutoy kaya ang nangyari ay sa palengke na kami nakapunta. And worth it naman kasi ang ganda nung sapatos na nabili ko at yun ang pinakagusto niya, yung umiilaw.